Para sa akin po, ang biglaan at tuloy-tuloy na pagkawala ng deklarasyon ng liquid assets, because cash on hand and cash in bank are liquid assets. Sa kabila ng dati, meron naman na mga halaga ng mga cash on hand, cash in bank, ay nagdudulot ng pagdududa sa kawastuhan at kabuuan ng subsequent SALNs ni VP Sara. Second point of observation, Madam Chair, tungkol naman po sa liabilities. Nakita rin po natin na as to liabilities, VP Sara declared 6,954,454 in 2016. Nandyan ho ba yan? Yung liabilities, 2016, 6,954,454. At sa 2017 naman, liabilities of 6,313,188 in 2017 and 6,119,113 in 2018. At sa 2019 naman po ay 3,460,790 and 2,490,105.90 in 2020. Kapansin-pansin po na mula 2021, tanging ang kanyang asawa na si Manessa Escarpio. Nagre-reflect ho ba yan dyan? Na tanging yung kanyang asawa na si Manessa Escarpio ang may dineklarang mga liabilities at wala nang iniulat na utang o liability ni VP. Mako-confirm ho ba yan? Your Honor, I'm reading from the 2021 SALN submitted by the Vice President, and it is stated there that the liabilities was a personal loan from various creditors po by Attorney Manassa Escarpio. Yes. How about on the part of VP Sara herself? Meron pa ho ba na mga report na liabilities in 2016, 2017, beginning in 2021? Meron ho ba rin report na liabilities? Let me check, Your Honor, with regard to the 2022 SALN of the Vice President. Based on the submitted 2022 SALN of the Vice President, the liabilities stated or declared therein was a personal loan of Manassa Escarpio. That's all, Your Honor, for the 2022. Manessa Escarpio. How about 2022? So no VP, no Sara Duterte. For the 2023 SALN, Your Honor, based on the submitted SALN by the Vice President, the liabilities declared therein was a personal loan of Manassa Escarpio, Your Honor. Again, of Manessa Escarpio and not Sara Duterte. 2024, please. For the 2024 SALN, Your Honor, reading from the submission of the Vice President, the liabilities were declared to be loans of Manassa Escarpio only, Your Honor, from various creditors and only banks. Manessa Escarpio and not Sara Duterte. Observation with respect to this, for the record, Madam Chair, ang ganitong biglang pagbabago sa paraan ng pag-uulat ng liabilities ay lubhang kahinahinala at nararapat siya sa atin, as it may indicate reclassification. Louder, Honorable De Lima, please. Ang ganito pong pagbabago sa paraan ng pag-uulat ng liabilities ay lubhang kahinahinala at nararapat siya sa atin, as it may indicate reclassification or possible circumvention of full disclosure requirements. One last point of observation, pagdating naman po sa net worth. So pinakita po kanina, we can again show po the matrix. Please flash the matrix. The respondents declared net worth increased from 34,895,997 in 2016 to 71,658,841 in 2022, the year she assumed the office of Vice President.
Sa loob lamang ng 2 taon, ito ay lalo pang umakyat sa 88,512,370.22 noong 2024. Obserbasyon po, ang ganitong mabilis at medyo malaking pagtaas ng yaman with the absence of declared liquid assets and the diminution or transfer of liabilities ay nagbubunsod ng seryoso ring pagdududa hinggil sa veracity, transparency, and integrity of the Vice President's financial disclosures. So those are my observations with respect to the SALENS. Maraming salamat po.